Aba, akalain nyo ba naman mga kababayan, itong si Sara Duterte ay nagsalita. Oo. At sa kagustuhan niyang masira si Pangulong Bongbong Marcos, aba, oo, bumalik sa kanya. Matindi po, oo, matindi po ang pag-amin, yung ginawa pong pag-amin ni Sara Duterte. Oo, at pag-uusapan po natin dyan mamaya-maya. Inamin po kasi nitong si Sara Duterte na wala siyang ginagawa kundi mag-relax lang. Ano? Ang sarap naman ng buhay ng ating Vice Presidente. Ano? Pero bago yan, mga kababayan, hindi nyo ba napapansin? Oo, itong mga Duterte, 10 ng kanilang mga kampon ay tila bitaw lang ng bitaw ng mga salita nang hindi man lang pinag-iisipan. Kaya yun tuloy, oo, laging back to you. Bawat bato bumabalik sa kanilang pagmumukha humahampas sa kanilang pagmumukha yung mga binabato nila Di ba? Gagaya po nitong si Marcoleta. Oo. Ito ay pahayag niya nung araw ng kalayaan. Nagbitaw po ng salita itong si magaling nating senador na si Marcoleta at ang sabi po niya, ito babasahin natin. Ano po? Ang sabi po ni Marcoleta, hindi tayo ganap na malaya dahil nakagapos ang ating kalayaan na magsiwalat ng katotohanan. Yan ang sinabi po ni Marcoleta, no? Matindi rin. Senator Marcoleta, ano po bang katotohanan ang pinagsasabi po ninyo? Oo. Bakit ayaw ng mga ito? Nagtataka rin ako, bakit ayaw ng mga ito na humarap? Oo, iharap itong mga testigo na sinasabi nila, itong mga kargador, kung tawagin po ni Tulfo, mga tinaguriang Maleta Boys. Imbitado na nga sila sa Blue Ribbon Committee, ayaw namang humarap. Tapos sasabihin ni Marcoleta na hindi sila binibigyan ng kalayaan para magsiwalat. Anong klaseng... Bakit? Takot ba silang matanong? Oo. Takot ba silang mahuli na nagsisinungaling? Ay, baka mamaya hindi na sila makalabas sa Senado. Anong gusto ng mga ito? Oo, si Marcoleta, si Cayetano. Anong gusto nyo? Kayo lang ang kaharap ng mga tinaguriang Maleta Boys para kung ano man ang kanilang isiwalat, yun na yun. Hindi na magbabago. Oo, at yun na ang dapat ipaabot sa taong bayan. Yun ang katotohanan. Ganun ba yun? Hindi ganun yun. At sabi pa ni Marcoleta, wala daw, ginamit pa yung salita ni, ni Jose Rizal ba ito? Wala daw mang-aalipin kung wala daw magpapaalipin. Absolutely, you are correct. Oo, Senator Marcoleta. Pero, ang tanong natin sa mga DDS, kailan kaya kayo makakalaya? Balik na rin natin, ibalik natin yung katanungan na yan. Kailan kaya makakalaya ang mga ito sa pagiging alipin ng kanilang phone? Oo. Kailan kayo magiging malaya sa pagiging alipin ng mga Duterte? Di ba? Senador po kayo. Oo, senador po kayo ng bayan. Pero sa mga Duterte naglilingkod Anong tawag mo diyan? Di ba? Alipin. At isa pa, itong si Senator Alan Cayetano na nagbabala na sabi niya, posible daw maging luto. Oo, maging planado daw ang magiging resulta po ng impeachment trial laban po kay Sara Duterte. Ay, grabe Ngayon pa lang gusto niyong i-condition na po ang isipan ng mga tao Oo. Hindi niyo na po magagawa po 'yan. Oo, hindi niyo kayang i-kondisyon ang tao ngayon. Maliban na lamang dun sa ilang mga DDS na hanggang ngayon naniniwala pa rin sa inyo. Okay, ang sabi, pag na-convict daw si Sara sa kinakaharap nitong impeachment ay luto. Oo, parang lutong Macau. Parang lutong lugaw. Parang gano'n ang ibig sabihin po ni Senator Alan Cayetano. Sa bagay, ang taong DDS lang naman po ang naniniwala na sa mga ito Taong DDS talaga Hindi po sila kasi taong bayan Oo, iba po yung taong bayan Ang taong bayan ay yung nakakarami. Oo, yung taong DDS ay yung kokonte. Oo, ang taong bayan ay hindi po naniniwala sa mga ito. At para sa akin, kung meron mga nagbabalak na lutuin po yung impeachment, wala pong iba kundi itong mga yan. Oo, wala pong iba kundi sila. Kasama po yung mga solid Duterte senator na kagaya po ni Aimee, sino pa, si Bongo, si Bato na nagtatago, si Jinggoy na nakakulong, si Padilla na amoy Duterte, at yung iba pa. Kayo,
Oo, kayo ang mahilig magluto. Walang kwentang ebidensya sa inyo. Ang importante ay makapaglingkod kayo sa inyong mga poon. Di mo ba? Abay, akalain po ninyo, si Cayetano pa po ang natatakot ngayon. Oo. Natatakot na baka hindi daw po maging patas ang magiging proseso sa impeachment. Papatawa talaga ito, hindi naman kalma. Abagay, sige na, wag natin pag-usapan yan. Di ba? Samantalang ang mga ito, ang halatang halata naman, ang mga ikinikilos. Oo, hindi patas ang mga ito eh. At ang sabi pa nga ni Cayetano, hindi daw dapat husgahan ang kaso bago pa man mailabas at mapakinggan ang mga ebidensya mula po sa magkabilang panig. Tama. Tama po yun. Pero bakit? Mismong mga kalyado po ninyo, ang may mga nagbigay na ng kapasyahan. Kahit noon pa man, nasa kongreso pang usapin, may mga sariling pasya na itong mga kasama mo dyan. Di ba? Nasa kongreso pa nga lang, pinag-uusapan pa nga lang, pinagdidibatihan pa nga lang sa kongreso, nagpasya na itong si Robin Padilla. Pipigilan daw niya ang impeachment. Oo. Yung isa naman, si Bato, ayaw daw niya ng impeachment. Yan patunay lamang na hindi nila pagiging patas, mga kababayan. Sana po maging impartial po kayo doon o kaya apolitical para naman sa ganun ay makita ng taong bayan na kayo po ay nagdesisyon ng ayon po sa mga lumabas na mga ebidensya. Ano po? At ngayon, itong magaling na Vice Presidente po natin, abay umamin na po, huli po sa sariling bibig, gaya ng sinabi ko kanina, dahil po sa kagustuhang masira po si PBBM, nagbitaw na naman po ng salita. Salitang hindi niya akalain na magbumirang sa kanya. Oo, bumalik po sa kanya eh. Oo, at yan ay nagdulot ng kahihiyan bilang isang leader na sana nga po ay gumagawa ng mabuti at para ngay tumulong sa ikauunlad ng bayan. Ayun, nadapa. Oo, nadapa po. Ang masakit doon, una po ang mukha. Bakit una mukha? Humampas sa kanya yung sinabi niya eh. Oo, yung paghagis niya ng pamingwit, doon sa bibig niya tumama. Ito po yung kanyang sinabi ha. Ito po ay post ng Philippine Story. Basahin po natin. Maliliit eh. Maliliit lang. Pagtiyagaan natin. Mahina ako magbasa eh. Okay. Ang sabi po ni Inday, ni BP Sara, ang dapat sisihin sa lahat ay si PBBM talaga. Siya ang dahilan ng lahat ng gulo dito. Yan. Siya ang nagtatrabaho. Siya ang pangulo, kaya dapat lang na siya ang sisihin sa lahat ng gulo. Talaga. Ito pa, Arugtong. Hindi naman pwedeng ako ang sisihin dahil ako, hindi naman ako nagtatrabaho. Kaya si PBBM talaga. Ay, naku talaga itong si Inday, ano? Bumanat na eh. Bumanat pero hindi niya napansin. Tinira niya yung sarili niya. Umamin eh. Umamin. Oo. Sa wakas umamin din. Hindi siya nagtatrabaho. Pasarap buhay lang ang vice presidente natin. Bagay, wala siyang ginagawa talaga. Abang-abang lang. Baka bukas makalawa ay swertihin na siya. Baka swertihin na siya na baka maagaw nila yung trono ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero baka yan ay manatiling, baka sakali baka sakali pa lang. Pero palagay ko baka mananatiling, baka sakali na lang yan. Matindi talaga itong Sinday, no? Kaya pala, layas na lang eh. Ginawang parang, back and forth lang, antipolo to recto, recto to antipolo ang ibang bansa. Diri po ninyo, samantalang tayo bagay ngayon, ang mura po ang pamasahe po sa sa mga LRT, MRT yata. Kasi kahapon, lumabas din kami, pero ang binayaran namin ay, yung una 10 pesos eh. Pero nung pabalik na kami, 13 pesos na. Mura pa rin. So ayan, hindi po nagtatrabaho, pero ang daming bodyguard. Di ba? Yung bodyguard na yan, na napakarami, ginagastusan po ng taong bayan yan. Bakasyon sa ibang bansa para magliwaliw. At magsisisigaw doon. At gusto niyang paniwalain ng ating mga kapatid na mga OFW na walang kwenta ang presidente natin. Matindi talaga. Samantalang ang Pangulo ay halos dumugo ng tenga eh. Halos dumugo ng tenga sa katatrabaho.
Pero gayon pa rin, para sa Vice Presidente, napakatamad po ni Bongbong Marcos. Ang sabi nga ni Sara noon hindi daw nagtatrabaho si BBM. Oo, pero ngayon baliktad. Umamin na, siya pala ang hindi nagtatrabaho, siya pala ang walang ginagawa. Paano yan mga DDS? Hindi pa ba kayo nahihiya niyan? Ha? Magising na kayo sa katotohanan. Oo, magising na kayo ng inyong pinaglalaban ay siya pala itong tamad at pasarap buhay lang. Samantalang kayo dyan, lalong-lalo na po, itong mga nandyan po sa harapan po ng Senado na sigaw ng sigaw, nagpapakapagod kayo dyan. Oo, yung iba, namamaos na may humiga pa nga sa kabao. At yung isang babae naman umiiyak. Ay nako, may masmasan na kayo. Pinagluluko na kayo hanggang ngayon tulog pa rin ang utak ninyo. At ito, panghuli natin, ito pong si Butiki. Si Butiki po ay umatake na naman. Umatake na naman po si Butiki. Inatake po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito, basahin natin yung kanyang sinabi. Ito, si Butiki. Malilito, pero sige, pagtiyagan natin basahin. Okay. Ito po ang sinabi June 14, 2026. Ano po? Ito ang sinabi po ni Sal Panelo. Itong presidente, si Marcos, talagang manhid na manhid. Sa panahon ng gagipitan, kahirapan at earthquake sa Jensan, napakakapal naman nito. At dagdag pa ni Panelo, lalabas pa ng bansa para lamang dumalo sa isang anibersaryo. Hindi mahalaga ang biyahe niyang yon. Waste of money and time. Nakakahiya talaga. Ang tindi ituloy natin. Presidente ka ng bansa, may problema rito, pero lalabas ka pa. Yan. At ang panghuli niyang sinabi, ito, galing ka na nga sa Japan, wala nang ginawa kundi lustayin ang pera ng bayan. Galing po ninyo, Attorney Panelo. Ang tindi ng mga ito. Ang tindi ng mga DDS talaga. Ito pang si Panelo, parang napansin ko tuloy. Kapareho rin yata ni Inday. Hindi po marunong gumamit ng laptop. Sir, attorney, i-google po ninyo. Kung ayaw niyo pong manood sa RTBM channel, ay mag-google ka. Magpaturo kayo. I-google po ninyo kung ano po yung mga aktibidades ng Pangulo. Ngayon, kung tinatamad naman kayo, doon na lang kayo sa YouTube channel po, yung RTBM, manood po kayo doon. Ano po? Grabe talaga ito si Atty. Panelo. At hindi ko na po ikukwento kung ano po mga ginagawa po ni PBBM. Dahil alam ko, karamihan naman po sa inyo ay napapanood o kaya namomonitor yung mga aktibidades at mga gawain po ng ating Pangulo. So sige, hayaan na lang po natin yan si Atty. Panelo. Blanco pong utak ngayon. At wala pong alam sa mga aktibidades ng Pangulo at ng administrasyon. Hayaan na natin. Natutulog yata si Atty. Panelo.